pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sumamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Minsan pa sabihin natin ang umawit. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kaya bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Minsan pa sabihin po natin ang umawit at Ang magpuri. umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Sige po, sabihin natin ikaw. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Minsan pa sabihin po natin ang banal na tahanan mo. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Minsan pa ang banal na tahanan mo. Ang banal na tahanan mo, Ang hinahanap ng hinahanap puso ko, ng puso Diyos. ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Oh, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, iba yung galak, yung saya na aming nararamdaman dahil Ikaw ang Diyos na pinapapurihan, pinapasalamatan namin. Ikaw ang Diyos na amin pong kasama sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, laging nandyan para sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, na lahat nga po ng bagay ay yun ang pinagkaloob sa bawat anak mo, na tinanggap ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, dahil sa piling mo, kami ay may galak, may saya,
Panginoon, may kapunuan, O God. Salamat na sa buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Salamat na bawat araw kami binabago mo. Salamat na ang bawat buhay ng bawat isa ay paganda ng paganda, paangat ng paangat, O Diyos, sa bawat araw. Salamat, Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagbibigay pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat sa kagalakan, Panginoon, sa pag-asa, O God, na amin pong nararanasan. O, tunay nga na ang buhay namin na Ikaw ang Diyos na aming kapiling ay masaya, Panginoon, kompleto, at wala na nga po kaming hahanapin pa. Salamat, O Diyos. O, salamat po, Ama. Sige po, sabihin po natin, ang buhay natin kay Kristo ay maganda, kompleto, at tayo wala na nga pong hahanapin pa. Hallelujah! Awitin po natin, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Sige po, sabihin po natin, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Minsan pa, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Sige po, sabihin po natin, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, ang buhay ko. Tayo paangat ng paangat. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Minsan pa sabihin natin, ang buhay ko kay Kristo. Buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Sige po, sabay-sabay nating sabihin na. Paganda ng Yes, paganda paganda. ng paganda. Pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, ang buhay ko. Tayo'y paangat ng paangat. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Minsan pa tayo paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Sige po, ang buhay ay pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya, ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Minsan pa sabihin natin, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Sige po, sabihin natin, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Sabay-sabay po nating sabihin na. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, ang buhay ko. Tayo paangat ng paangat. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Minsan pa, paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Sige po, sabihin po natin na tayo pabuti ng pabuti. pabuti. Pasaya ng pasaya, ang buhay ko. Paangat ng paangat,
kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Hallelujah, Jesus. Salamat po dahil ang aming Ama, ang aming Diyos, Panginoon, na patuloy na nagdadagdag sa aming pong mga kanyang buhay. Patuloy nagbibigay pagpapala. Kaya nga po ang buhay namin na ikaw ang Diyos na aming kapiling, ikaw ang Diyos na aming pinapapurihan, ikaw ang aming Ama, Panginoon. Ang buhay ng bawat isa sa piling mo ay maganda, maayos, Panginoon. Salamat. Salamat na ang buhay namin ay pasaya ng pasaya, O Diyos. Dahil sa aming kalungkutan, ikaw ang aming kagalakan. The joy of the Lord is our strength, Panginoon. Ang iyong kagalakan, nagsisilbing kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng mabubuting bagay na amin pong nararanasan at yung pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Oh, indeed, you are wonderful, God. You are great, O Jesus. Oh, you are miraculous. Salamat, Panginoon. Salamat po. Oh, you are wonderful. You are beautiful, O Lord. We give you praise. We give you honor. We give you glory, for you deserve all the highest praises and thanksgiving, O God. Oh, we worship you. We worship you. We will continue to sing. Lift our hands, our voices to you alone, O God, for you deserve all the glory and highest praises, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries
how great is our God. Oh, come on, church, sing with me. How great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, let's sing name above all names. Name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our yes, you are, Jesus. My heart will sing, how great is our God. Come on, John, let's sing. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great. Come on, church, let us sing. How great. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Once again, let's sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
magnificent, oh Jesus. You are wonderful and beautiful, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Wala po kaming ibang mabanggit kundi pasasalamat, pagpupuri at pagsamba, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. O salamat na ikaw ang aming Diyos, Panginoon. At kami ay iyong pinili, O God. Salamat na ang bawat anak mo na nandito ngayong umaga ay aming kapiling, Panginoon, upang ikay sambahin, purihin at pasalamatan, O Diyos. Oh, you are amazing. At yung pagmamahal, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Ama. Salamat. Tunay nga hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos, noon, ngayon, at kailanman, Panginoon. At ang pag-ibig na ito patuloy na nagbibigay kalakasan, kagalakan, Panginoon, pag-asa sa bawat isa, Panginoon. Salamat na ang iyong pag-ibig ay hindi kumukupas, Ama. At laging bago, Panginoon. Salamat na hindi ka nagbabago. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay sapat, Ama, sa bawat isa sa amin. Oh, you are amazing, Lord. And your love is amazing, God. Hallelujah. We will continue to sing, Panginoon. Itataas ang aming mga tinig, ang aming mga kamay, ang kalahat-lahat sa aming ngayong umaga, Panginoon. Upang pasalamatan ka, dakilain at purihin, O Diyos. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will
Your spirit leads me on by the power of your love. Come on, child, let us sing. Hold me close, oh Lord. Oh, hallelujah. Let your love surround me. Let your love surround us, oh God. Oh, hallelujah. We need, draw me to your side. Draw me to your side, oh God. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Once again, let us sing, hold me close, oh Lord. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Oh, we give you praise, we give you honor, we give you praise, oh Lord. Thank you. We say thank you, God. Thank you for your love, oh Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. We magnify your name, oh Abba Father. Oh, for you are great. Yes, you are holy. We give you praise. We give you thanks. Oh, hallelujah. You are great. You are great, Lord. And your love is amazing, oh God. Oh, you are amazing, God. You are wonderful, Lord. You are holy. You are magnificent. You are wonderful. You are beautiful, Panginoon. Salamat that ikaw ang aming kagalakan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kasapatan. O Diyos, ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumukompleto, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat pong muli sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Patuloy naming maingat na ibinabalik ang aming pasasalamat, pagpupuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay umikot ngayong umaga. Magbatian po tayo ng isang mapagpalang umaga habang tayo po ay nagkakamayan sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento sa tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay
nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Masaya po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo. Masaya rin naman daw siya. So, isa pong mapagpalang araw muli at tunay nga na mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron mang mga nagkasakit ay binigyan ng Diyos ng kagalingan. Amen po. At yung mga nagka-problema dyan ay nagkaroon din naman po ng solusyon. Kaya nga ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng panahon. Hindi niya tayo pinapabayaan. Amen? Minsan tayo yung nawawala, pero patuloy na nandyan siya pag tayo'y bumalik. Mako-compare mo naman yung buhay mo na nasa Panginoon at ang buhay mo na malayo ka sa Kanya. Actually, siya hindi lumalayo. Tayo minsan yung lumalayo. Pero mapalad tayo dahil mga anak na tayo ng Diyos. At kapag anak, sabi mo sa katabi mo, kapag anak, laging mahal. Kahit nagkakamali, mahal pa rin. Amen. Ayun. So, nandun tayo sa pananampalataya natin na ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat, kailanman ay hindi nagbabago. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, magbago ka man, ang Diyos natin ay ganun pa rin. Amen. So, ngayon ay pang ilang Sunday na ng February. Siyempre, hi sa lahat ng mga kasama natin sa FB Live. At siyempre, masarap pa rin yung nandito ka talaga sa loob. Nakikita mo at nakaka-interact ka. Pero kapag talagang may time na hindi possible dahil nasa ibang lugar ka, doon po yung Facebook live streaming, doon po natin to na-avail. Amen po. Kaya nga kahit wala kami dito ng Sunday, kasama pa rin namin kayo dahil dun sa FB live streaming. So, salamat sa technology na patuloy na na-enjoy ng bawat isa sa atin. At saka kapag meron tayong mga lessons na napag-aralan, tapos hindi man applicable sa atin that time na tinuturo ito, pag dumaan sa atin yung time na tawag dito, parang narinig ko na yun. So, pwede mong balikan, pwede mong i-review, pwede mong i-replay yung mga messages na yun. Nang sa ganon ay patuloy kang ma-enlighten. Amen po ba? Amen. Daddy, ano pang ibang announcement? So, ngayon ay pang second lang ba? Second, oo. Kasi 9 pa lang ngayon. Tapos, yung last Sunday natin, which is our celebration of Birthday Sunday, pagsasama-samahin na po natin yon. Birthday Sunday at saka yung Love Month celebration natin. Okay po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Ano sabi ni Ma'am Weng kanina? May Love Month celebration. Yung may love lang. Lahat naman tayo may love. Kailan ba yun? Next Sunday ba yun? Last Sunday. Last Sunday. Akala ko next Sunday. Last Sunday? Dito ba ako last Sunday? Anyway. Nandito ka. Okay. Wala namang Sunday na wala. Oo nga. Wala nang Sunday na wala. No. For the month of February pala. Sige po. Okay. So, tayo po tayo. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na magtuturo po sa amin.
Salamat po, Panginoon, at kami po ay nandito po ngayon at handang makinig ng iyong makapangyarihang salita. Lahat, dalangin po namin ito ay aming maintindihan at maunawaan dahil malaki po yung bagay na sa buhay namin merong pangunawa, Panginoon. At sa bawat pangunawa na to na natataglay namin, ito'y nagbubunga sa aming mga kanikanyang buhay. Kaya salamat, Banal na Espiritu, na siyang aming kasama, nasa aming buhay, sa aming puso, sa araw-araw na siyang gumagabay at patuloy na nagtuturo sa amin. At salamat sa bunga ng kapangyarihan ng salita mo, naming napapakinggan at napag-aaralan. Dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng iyong salita. At sa oras na ito, Panginoon, amin po muna ang sinasantabi ang mga problema, alalahanin, pangamba sa buhay. Iwan po muna namin ito lahat sa aming mga kanikanyang tahanan. At kami po ay nandito para lubusan naming maintindihan at maunawaan ang ituturo mo sa amin sa umagang ito. And we always believe and expect na mayroong magandang bagay na mangyayari sa aming buhay habang kami po ay nakikinig na yung mga pangyaring salita. And even yung mga nakasama namin on a live stream, Lord, continue to bless them. Continue to minister them. Continue to touch their lives with this available technology na kung ano ang aming naririnig dito, siya rin naman napapakinggan nila kung saan man dako sila ng mundo o maging sa ibang lugar ng Pilipinas. It is the same word, Panginoon, na kanilang napapakinggan. Salamat po, Panginoon, that on this generation, no more boundaries, that the Word of God na can be freely preached, Panginoon, all over the world, all over the nation, all over the Philippines. Thank you, Lord, at for this opportunity to minister to them. And we believe it is the same Holy Spirit na humihipo sa aming mga buhay. At ito rin, Panginoon, Banal na Espiritu ang mangungusap habang sila ay nakikinig ng iyong makapangyarihang salita. Lahat ng papuri, pasalamat, sa iyo namin ibinabalik sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Lakpan po natin ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Yan. Sa iba na napuyat, morning na. Morning na natulog. Okay. So, tuloy po natin yung ating this is our series 2 na magpatuloy sa pagsulong sa buhay na kasama ng Diyos. Yung ating buhay, ito ay tawag nito, nagpapatuloy. Ke off-season, ke peak season, lean season, patuloy pa rin yung ating buhay. No? Na gumagawa tayo, nagpapatuloy na kasama natin ang Diyos o kasama natin ang ating Panginoon. At ang tinutukoy natin dito yung tinatawag nating Banal na Espiritu o Holy Spirit generation. So yung pagsamba natin sa Panginoon ngayon, not anymore in the old and the new, but instead it is on the generation of the Holy Spirit. Na ang Holy Spirit na to ay nananahan sa ating mga puso at ito ay kasama natin palagi ng ating buhay. May portion of the slides last Sunday na meron tayong some sort of review, but this time with different emphasis. Yung Proverbs 3:5-6 on the Passion Translation. Sabi natin, trust in the Lord completely. And do not rely on your own opinions. With all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision you make. Become intimate with Him in whatever you do, and He will lead you wherever you go. When you study the Word of God, yung hindi ka nagbabasa na parang nobela
Tama, no? Nobela. Pagka telenovela, nanonood ka ng nobela. Tama. Pero pag nobela lang, ikaw ay nagbabasa. No? At hindi rin siya binabasa na parang comics. Sinong inabot ang comics? Inabot niyo yung comics? Alright. Ano yung mga alam niyong comics? Ha? Top Star. Wakasan. Haliwan. Iway. Pinilakan Tabing. Comics ba yun? Hindi. Pinoy Classic. Yan. Pioneer yan. Mga comics yan. Di ba? Naalala mo ba yan? Kasi kaya alam ko yung mga comics. Nung bata ko, ang trabaho ko nagpaparkila ako ng comics. Yan. Di ba? Pagka nagbabasa ka, di ba? Magkano ba yung bayad nun? Benching ko lang yata, no? Yung ibig sabihin, yung mga tao, nung kapanahonang yon, ganun nila kagustong magbasa. No? In fact, may mga ano tawag doon? Kasaysayan ba ang tawag doon na may itutuloy? Ano? Nakalagay, abangan, ano? Tapos, ano lang yun, ha? Serye, serye. Tapos, nakita, itutuloy. Tapos ito ay every other week pa bago mo mabasa. And people, tawag nito, bumabalik-balik sila. Arkila. Tapos, meron pang meron pang reservation. Pag dumating yung bago, i-reserve mo, may cost din yun, gusto nila talagang subaybayan yung anumang kwento na yon, anumang istorya doon sa gusto nilang subaybayan. Pero kung titingnan mo, it is just only a plain na parang picture lang, di ba? Pero they can still recall yung mga kanilang binabasa in a form of animation. Okay? Kung titingnan mo, when you read yung mga bagay na ganito, compare in reading the scripture, may konting pagkakaiba. The difference is, when you read the scripture, there is life. No? In fact, the scripture, that is life. No? Yung mismo ang buhay. But the kind of enjoyment na meron while reading comics, while reading pocketbook, si Precious, reader to, talagang, kung magbasa siya, talagang, tawag nito, basa talaga. Meron talagang taong ganun, merong gusto nila, nagbabasa sila. And in fact, naipa-practice ko rin yun. Siguro nagmana sa akin si Precious. Ayoko ng waste of time. I always take time na meron talaga akong dalang book. Lalo na pag nagbibiyahe ako, biyahe-biyahe. Pero nowadays, iba ng technology, nasa cellphone na, di ba? Yung libro mo, nasa cellphone na. No? In fact, you have the Bible, nasa cellphone na. Very powerful na yung cellphone, available technology. No? Pero pag hindi mo ginamit ng tama, hindi mo ginamit ng maayos, it will destroy you. That is the problem. Even the available technology, pag hindi mo ginamit ng maayos, hindi mo ginamit ng tama, it will also destroy you. But when you use it accordingly, meaning to say, it will be beneficial on you. Okay? Now, yung sinasabi natin dito, trust in the Lord, sabi niya, completely. And do not rely on your own opinion. Okay? Saan ba galing yung mga opinion na yan? Sa mga bagay na ating natutunan. Tama? O minsan, mahilig tayong mag-quote ng kilalang tao, yung kanilang mga sinabi. And then, we get inspired with that quotation. So, tinetake natin ngayon, this will be my opinion. And if that is your opinion, that is already your life. Tama? Buhay mo na yun Yun ang opinion mo no? So, nagiging buhay mo na siya. But question is that opinion is right? Tama ba yung opinion na yan? At kung yung opinion na yan ay tama, it will translate into natural sa buhay mo. Kasi, tama siya. Tama? So, sabi niya, trust in the Lord completely and do not rely on your own opinion. With all your heart, rely on Him to guide you. With all your heart, rely on Him to guide you. And then, sabi niya, He will lead you in every decision. Every day we make decision, yes or no? Yes. No?
Masasabi nyo ba na lahat ng desisyon nyo kada araw tama, okay? Pwede, pwedeng hindi. Pero after mo nagdesisyon, pag nag-translate siya into natural sense, makikita mo that you made the right decision. Or sometimes you made the wrong decision. Tama? Pwede bang mangyari na every decision na ginagawa mo palaging okay? Oh, di ba? Pero anong gusto mo? Okay o hindi? Aba, siyempre, okay. No? Kasi pag mali ang decision mo, sometimes it is costly. Mahal. Pagka mali ang decision mo. And then anong sinasabi mo pag mali ang decision mo? Sayang. Halimbawa, na-attract ka ngayon, matindi yung marketing ng mga products. Tama? Nakita mo, ang ganda, beneficial, tapos nakita mo lang, napanood mo, then you place an order. Pagdating mo, ito lang pala. Yeah, sabi niya, ang ganda ng term ni Ate Lani, expectation versus reality. No? Definitely, pagka marketing, makita mo talagang lahat positive. Walang sasabihin negative. Lahat maganda. No? Kaya, diyan mo makikita that marketing strategy is so effective pagka na-convince ka. Tama? But sometimes, merong way of convincing you na kung minsan, parang sa tingin mo, na-deceive ka. Parang nakita mo nakita mo sa picture, nakita mo sa marketing, ang laki pala nito. Nung nakita mo, parang liit. The same thing sa pagkain. Pagka makita mo sa picture, ang sarap. Ang dami. Sabi nila, ang dami. Pag nilapag sa'yo, yan lang. Di ba? And then, nakapili ka na di ba? Nakapag-desisyon ka na Then sa pag-desisyon mo, comes reality. Pag tama ang desisyon mo, yes, okay. Pero pag mali, you regret. Kaya ito sayang. Sabi ni Jan, Daddy, bibili ka na ba ng sasakyan? Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako. Because, tag nito, mahirap magkamali in every decision. No? That's why we can live a life being guided by the Holy Spirit. Ano sabi niya? With all your heart, rely on Him to guide you. Kaya nga yung sabi niya, trust in the Lord completely. Okay? Now, there is a difference between trusting in the Lord completely and relying on your opinion. Okay? Now, if your opinion is the opinion of God, you can rely on your opinion. Why? Because that is already the opinion of God. Pwede? Pwede. That's why, when you trust completely to the Lord, napapalitan ang opinion mo, instead na yung opinion mo ngayon, it will become the opinion of God. Pwede? Pwede. Kasi you trust it completely No? At habang you trust it completely, napapalitan ang what is in you. And then it will be transformed, it will be renewed by the opinion of God. And then you are being guided by the Holy Spirit. Oh. Okay? And then sabi niya, with all your heart, rely on Him to guide you, and He will lead you in every decision. You are not anymore relying on your own opinion. You are already guided by the Holy Spirit. So therefore, for every decision na ginagawa mo, it will be okay. Right? You make, sabi niya, become intimate with Him. So, hindi nagtatapos doon. No? Become intimate with Him in whatever you do. Sabi niya, and He will lead you wherever you go. Kaya nga sa Panginoon, walang sayang Kaya nga sa Panginoon, walang regrets. Simply because you are with God. Walang sayang, walang panghihinayang. Kasi ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Now, sabi ko nga, dito ang pagpasok ng pagtitiwala at hayaan ang Holy Spirit ang kumontrol sa ating buhay. Okay. Kaya kanina sabi niya, completely. Not on your own opinion. So therefore, you balance your opinion, and then, what is the opinion of God? That is trusting completely. Of course, there will be a time na there is a contradiction between your opinion and the opinion of God.
Ano ngayon ang susundin mo? Then most of the time, napupunta ka in your opinion. That's why kung minsan merong sayang, merong panghihinayang. But when you are with God, there will be no sayang. There will be no regrets. Okay? Now, ano sabi natin? Dati, body and soul lang. Kumikilo sa ating buhay. Ngayon, meron ng Holy Spirit na nananahan, nangungusap, at nangunguna. That makes the difference of being a Christian. Now, we are not just simply operating in our body and our soul, but the Spirit, which is the real us, ito ngayon ay buhay na. Now, if this Spirit, ito ay buhay, sino mag-guide? It is the Holy Spirit. Okay? So, this Holy Spirit, mangungusap sa ating spirit, and then, doon niya tayo i-guide upang manguna, nanahan at nanguna, at nangungusap sa ating mga buhay. Question, sabi natin, bakit parang wala namang nararanasan paggabay? May mali pa rin nangyayari. Oh. Amen? Good question? Yes. Oh, alam niyo ng sagot? Tigil na tayo. Huwag alam niyo na, di ba? So, sabi natin na completely. Trust in the Lord completely. Okay? Upang sa gayon, for every decision na ginagawa mo, you are being guided by the Holy Spirit. Kaya nga yung question ko, paano mo alam that you are being guided by the Spirit? Paano mo alam na ikaw nga ay ginagabayan ng Holy Spirit? Paano mo alam na meron kang kailangan pagdesisyonan na kaagad-kaagad? Then you ask, Holy Spirit, bilisan mo, magdidesisyon ako. Anong gagawin ko? Paano mo alam that you're being guided by the Holy Spirit? Paano mo alam na tama ba ang pagdidesisyon ko na to? Oh. Amen? Siyempre, ang gusto natin, we are being guided by the Holy Spirit. Oh. Tapos, sabi mo, sabi natin, may mga mali pa rin nangyayari. By the way, nasabi ko, meron tayong preaching na yung mga pagkakamali ay bahagi na ng buhay. Kasi, nandito tayo sa mundong ito. Pero huwag mong hayaan yung pagkakamali na yon na manatili ka doon sa pagkakamali. Kaya nga sabi ni Paul, nung nakaraan, sabi niya, forgetting the past, looking forward. What is ahead? Amen. So, bahagi ng ng pagkakamali. Yung pagkakamali, bahagi na ng buhay na nandito tayo. But we don't want to happen na every day nagkakamali tayo. Para bang alam mo ng mali, ginawa mo pa, anong tawag sa'yo? May tawag sa'yo. Pagka mali na, paulit-ulit, walang nangyayari, mali-mali pa rin, there is something wrong. Meaning to say, hindi pa malalim ang pagkaugat sa'yo kung anong mabuti, kung anong tama, because over and over and over again, palagi mong nagagawa yung pagkakamali na yan. Amen. Sabi sa katabi mo, ayaw kong mabuhay sa pagkakamali. Now, mahalaga pa rin kung ano ang higit mong binibigyan ng pansin at pinag-spend mo ng more time. No? Mahalaga pa rin kung ano ang higit mong binibigyan ng pansin at pinag-spend mo ng maraming oras sa iyong buhay. Ano mang bagay na pinagtotoonan mo ng pansin mahalaga sa iyo? Yes or no? Yes. Yung hindi mo pinagtutuunan ng pansin, lesser. Yan. So kaya nga, the quality of time na pinag-spend mo ng iyong buhay, kung yung mataas na degree, more time ang ini-spend mo doon, that is important to you. Amen? Kung pinag-spend mo ng more time of your family, your family is so important to you. Kung nag-spend ka ng more time sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, mahalaga yan sa'yo. Diba? Ano mang mahalaga sa'yo, you spend time. Kasi mahalaga sa'yo eh. In fact, yung walang kwenta at walang halaga sa'yo, you don't bother. Bakit? Walang kwenta sa'yo eh. Diba? Doon sa iba-iba yung tawag nito, importansya na meron tayo
sa isa't isa. But the measurement, yung bagay na pinag-spend mo ng more time, yun ang nagsasabing mahalaga sa'yo. Kasi nag-spend ka ng more time. Kaya ganon, sabi natin na more time, kasi magre-resulta ito ng bunga at pangyayari. When you spend more time on something, hindi siya mag-e-end na wala lang. Definitely, there will be result. Okay? Kung nagninegosyo ka, pinagtuunan mo ng pansin ang negosyo mo, anong mangyayari? Uunlad. Bakit? Pinagtuunan mo ng pansin. Anong resulta? Uunlad. Lalago. Hindi lalatigo. Lalago. Lalago. Bakit? Nag-spend ka ng more time. Tama? Magre-resulta. Ano pang trabaho nyo? Pinagbubuti mo yung pamamasada mo, magre-resulta. Tatanggalin na. Tatanggalin na daw. Tatanggalin na daw yung mga tricycle sa mga Pero nagtaka rin ako, sabi ni Jan, parang lumuwag ng konti kasi nakita ko sa San Pedro parang nabawasan ng konti yung mga tumatakbong tricycle, di ba? So, pinagbuti mo, tatanggalan na, Papalitan ng 4 na gulong, sabi niya, di ba? Sabi ni Ate Lani, dadagdagan mo lang ng isang gulong ang tricycle mo, magiging 4 ng Paano mo lalagyan ng isa pa yun, Para-paraan lang yan daw. Hanggang ganon, di ba? So, ano man ang pinag-spend mo ng more time, merong resulta. Kaya nga, when you spend more time, yung tamang pag-spend mo ng time o panahon, mag-resulta doon ng mabuti. Tama? Kung yung pinag-spend mo ng time, maraming panahon, hindi maganda, meron din itong resulta. Tama? Definitely on the negative side. That's why we need the guidance of the Holy Spirit. This time, I will spend more time on what is good. Not on your mind, hindi sa paningin mo, kundi sa paningin ng Diyos, and definitely, there is a result. Amen. Magre-resulta to ng bunga o pangyayari. Madalas, kung ano ang yung naintindihan, ang siya mong nararanasan. Yes or no? Kaya nga, napakahalaga na sinasabi nating understanding. So therefore, itong naintindihan mo, itong naunawaan mo, dito ngayon iikot ang buhay mo. Kaya nga sabi natin, importanteng maunawaan natin ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Pagka ito'y naunawaan natin, lubusan nating naintindihan, dito lang iikot ang ating buhay. That is the only time that may enjoy natin yung ating buhay. Amen. Talagang ganun. Wala namang buhay na hindi pa ikot-ikot. Meron bang buhay na hindi pa ikot-ikot? Wala. Lulubog ang araw, sisikat ang araw. Ano sabi ni Kuya Arnold? Pumunta pa tayo dito, nagtingin tayong sunset. Meron naman dito sa sa hillside. Hillside ba yung Kuya? Nagpakapagod pa tayo, nag-drive pa tayo, dilim-dilim, sabi niya. Dito pa, ito lang palang sunset na makikita natin, parehas lang. So may bunga, di ba? Parang saan ba kami pumunta noon? Sa Sagada? Sagada ba ang tawag doon? Yung pinakamalayo. Nakalimutan ko yung pangalan ng Benguet, Sagada yata, parang gano'n. Yun daw ang pinakamalapit na lugar na sunset ng Pilipinas. Hindi nung nandun ako, parang press lang. Talagang ang layo-layo ng pinuntahan, di ba? Talagang halos magkahilo-hilo ka punta. Tapos yung asawa talagang nag-enjoy sila, talagang binidyo pa, talagang gumagano. Tingnan mo, pulang-pula yung araw. Ewan ko, iba-iba kasing enjoyment yung pero parang press lang. Something na-intrigue ka, yung parang ano yung tawag nito? Ano kayang spectacular na pinakamalapit na sunset? Ako rin na-intrigue Kung nakita ko, parang press lang. Mabagay na gano'n. So, iba-iba ng ng pang-unawa. Kaya nga, importante yung na ito'y ating naintindihan, ito'y ating naunawaan.
Pero gusto natin umikot yung ating buhay ng paggabay, pangunguna ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ito ang kumikilos. Upang sa gayon, we can really enjoy yung buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi natin, ang katotohanan ay ano? Patuloy na unawain. Sabi natin, through His Word. Para malinaw sa puso natin at saka maririnig ang tinig ng Holy Spirit mula sa ating puso. Amen. That is not impossible that your opinion is already the opinion of God. Wala yan sa pakiramdaman. It will come naturally sa ating mga kani-kaniyang buhay. Kaya nga sabi natin, ang patuloy na unawain through His Word sa pamagitan ng Kanyang salita para malinaw sa puso natin at saka maririnig ang tinig ng Holy Spirit mula sa ating puso. Say Amen. Look at John 14:16, 17. Ito, Kuya Apol, yung sinabi mo na John 14:16, 17 nung nagkukwentuhan kami ni Kuya Apol. Sabi niya, dadalangin ako sa Ama, sabi niya, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Okay? Verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan. Nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. 16, review natin. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Sino bang kalaban ni magpakailanman? Maalaala mo kaya? Maalala mo kaya magpakailanman o maalala mo kaya? Di ba? Ano sabi niya? Patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Okay? So, this Holy Spirit, ito ay nasa atin na. Ang Holy Spirit na to, kasama natin. Ang Holy Spirit na to. Magpakailanman, ang sabi niya. Kaya nga yung awit na sabi natin, come Holy Spirit, I need you. Di ba? Hindi. The Holy Spirit, nasa iyo na. Hindi mo na siya ini-invite. Nasa iyo na. Kasama mo. Yung Holy Spirit na to. Okay? Hindi nawawala. Ang Holy Spirit. Palagi mong kasama ang Holy Spirit. Saan ka man pumunta? Palagi mong kasama ang Holy Spirit. Magpakailanman, ano pa sabi niya? Siya ang Espiritu ng katotohanan. Nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Now, kung yung Holy Spirit na to mananatili sa inyo, anong gamit niya? Bakit siya nanatili sa iyo? Para ikaw ay patnubayan. Para ikaw ay pangunahan. Saan kanya pangungunahan? To every decision ng inyong buhay. Kaya nga, balik sa Proverbs kanina, trust in the Lord completely. Sabi niya, not in your own opinion. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, meron akong ipapadala. Kasi alam niya, kailangan natin siya. Alam niya itong kailangan natin. The Holy Spirit. At yung kailangan na to ay nasa iyo. Amen. So, totoo pa rin kung matras yata. Yan. Totoo pa rin kung ano ang naunawaan ang siya mong mararanasan sa buhay. Kaya nga, sa umagang ito, unawain mo, at least nalaman mo at unawain mo that the Holy Spirit is already inside of you. Okay? Dapat kilalanin mo yun, paniwalaan mo that this Holy Spirit is already nasa akin na. Yung Holy Spirit na to, na naipangako na ng Diyos noon pa. Nasa akin na ang Holy Spirit na to.
So, mamuhay ka ngayon na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Mamuhay ka ngayon na ang Holy Spirit, ito ay nananahan na sa iyo. Paano mo siya makikilala ng lalong higit pa sa pamagitan ng kanyang salita? Alright. Question. Paano natin malalaman yung pag-guide ng Holy Spirit? Baka ito ay sariling kaisipan lang? Di ba ang Holy Spirit hindi nagsasalita ng normal na tinig ng mga salita? Narinig nyo na ba ang Holy Spirit on an audible voice? Narinig nyo na? Meron siyang binulong, sinabi sa'yo, narinig mo ng audible voice? Parang tawag ng mahal mo? Narinig mo na ba na gano'n? Hindi. Narinig nyo? Baka hindi siya yun. Pag narinig mo. Diba? Kaya nga sabi kanina, meron kang opinion. Diba? Kaya nga sabi kanina, trust in the Lord completely, not in your own opinion. Now, what is the boundary line between the Holy Spirit and your opinion? Oh. Paano mo alam? Oo, baka opinion ko lang to. O paano ko rin alam na, baka Holy Spirit ito? Oh, pwede? Pwede. Kaya ang question natin, paano natin malalaman you are being guided by the Holy Spirit? Pag sigurado ka, itong sabi sa'yo ng Holy Spirit, gagawin mo o hindi? Gagawin mo. Kasi sigurado ka ito yung Holy Spirit eh. So therefore, gagawin mo kasi ito yung Holy Spirit. Mawawala ka na sa iyong opinion, instead, nandun ka na sa paggabay ng Banal na Espiritu. Kasi you trust God completely. Okay? So what is the boundary line between your own opinion and the guidance of the Holy Spirit? Oh. Di ba sabi natin, baka ito'y sariling kaisipan lang. Kaya nga, yung iba, pag sigurado sila, maniwala kayo, ako na ang Holy Spirit, boses ng Holy Spirit ito. Because they were so sure. Amen? Oh. Di ba, sabi natin, hindi nagsasalita ng normal na tinig na mga salita. Romans 9, this is the answer. Romans chapter 9, verse 1. Kinuha ko yung easy to read version. Ano sabi niya? I am in Christ. And I am telling you the truth. Sabi niya, I am not lying. And my conscience, sabi niya, ruled by the Holy Spirit. Lahat na may konsensya, magsabi ng yes. Wala yata eh. Meron, di ba? Sabi niya, I am in Christ, okay? And I am telling you the truth. Kaya nga, importante, Christ is in you. If Christ is in us, so therefore you can say, I am in Christ. Lahat na may Kristo sa buhay, magsabi ng yes. So, if you are in Christ, ano sabi niya? I am telling the truth. Sino yung truth? Si Christ. I am the way, the truth, and the life. So, yung life, yung truth, si Christ. I am the way, the truth, and the life. Yan ang hinahanap ng tao. Ang tao naghahanap ng daan. Ano sabi niya? Si Kristo ang daan. Ang tao naghahanap ng katotohanan. At kayo ba'y naghahanap ng kalokohan? O kaya hindi totoo? Hindi. Naghahanap tayo ng katotohanan. In fact, yung iba talagang ipinaglalaban ng katotohanan. And they really fight for the truth. And who is the truth? Christ. Ano pa sabi? I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang buhay. Naghahanap ba tayo ng buhay? Oo, naghahanap buhay tayo. Nagtatrabaho tayo. In Christ, siya yung life. Amen. I am not lying, sabi niya, and my conscience ruled by the Holy Spirit. Saan ngayon nangungusap ang Holy Spirit? In your conscience. Amen. Kaya ngayong nakita nyo na nakagawa ng karumal-dumal, ano sabi nyo? Parang walang konsensya. Yung gumawa na yan. Kasi mali. Kasi hindi maganda. Now, this Holy Spirit ruled in our conscience. Amen? Lahat ng nakukunawa, magsabi po ng yes. Yes. So, nangungusap siya, nagro-rule siya in our conscience. Ano sabi niya?
agrees that what I say now is true. Now, what is conscience? From the word conscious, not Confucius, kasi mako-confuse ka. Pag Confucius. Conscience, sabi niya, ito sa Tagalog, tinignan ko, ano? Budhi, tama, budhi pala, ano? Tinignan ko sa isang Tagalog. Conscience, consciensya, parang pares lang, sabi ko, ano? And then, nag-search ako ng iba. Budhi. Tama ba yung Tagalog natin? Budhi. Ano ba ang tawag niyo? Yung laro, budhi ka muna. Budhi? Budhi, sorry. Magkaiba pala yun. Oo nga, no, sorry. Budhi ka muna. Taya ka muna. Dito pala. Magkaiba pala yung budhi sa budhi, no? Yung budhi Kapampangan yun. Yung budhi Tagalog, no? Budhi pala hindi, no? Tawa si Ate Terry, no? Kulang daw kasi ng letter H kung minsan yung mga Kapampangan. Kaya ang tawag, ang basa dyan, budhi, no? Budhi. Conscience o budhi, ano? Budhi ay isang damdamin o tinig na nagsisilbing gabay sa tama o maling ginagawa ng isang tao. That is the definition ng conscience. Sabi ni Merriam-Webster. Sabi niya sa Tagalog, isang damdamin o tinig na nagsisilbing gabay sa tama o maling ginagawa ng isang tao. Okay? Lahat ng ginagawa mo, yan ang alam mo na tama. Lahat ng ginagawa mo. Tama? Nare-realize mo na lang na yung ginagawa mo mali kapag nalaman mong mali. At naintindihan mo, and then you are convinced na mali pala to, and then anong nangyari? You try to change yung ginagawa mo. Napalitan yung alam ng iyong budhi. Budhi. Okay. So, kaya nga sabi natin, isang damdamin o tinig na nagsisilbing gabay sa tama o mali. Kaya nga, importante ngayon, mag-sink into your conscience kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Tama? Pagka ito nag-sink sa atin, so therefore, hindi naman tayo gagabayan ng banal na spirito sa mali. Saan tayo gagabayan? Sa maganda, sa mabuti. Kaya nga makikilala mo ang banal na spirito through the Word of God. At kapag kayong salita ng Diyos, nag-sink sa ating mga buhay, nag-sink sa ating konsensya, then the Holy Spirit ruled sa ating buhay in our conscience. Doon siya kumikilos, doon siya nangungusap. Di ba pag may ginagawa kang mali, parang kinakabahan ka? Tama? Kinakabahan ka, alam mo mali, hindi tama. So therefore, kinakabahan ka. That is how it rules sa ating mga kanikanyang buhay. Isa sa pinakamahalagang paraan para makilala ang patnubay ng banal na espiritu ay ang kaalaman o maging pamilyar sa salita ng Diyos. Pagka na-acquaint ka sa Word of God, it will be easy for you to be guided by the Holy Spirit. Bakit? Ang iruruled sa'yo is the Word of God. Amen. Kaya nga itong dahilan, huwag nating pabayaan ang salita ng Diyos. Amen. Kung nakaka-spend kayo ng more time in some other thing, ano ang sabi natin? Kung yung lahat ng pinag-spend mo ng more time, that shows mahalaga sa'yo. If you don't spend more time on the Word, that shows hindi mahalaga sa'yo ang Word. Pero pag ito'y mahalaga, you will spend more time on it. Kasi when you spend more time on it, there will be results. Okay? Merong resulta sa ating mga kanya-kanyang buhay. 2 Timothy 3:16. Sabi dito, all scriptures is given by God. And all scripture is useful for teaching. Anong gamit ng scripture? Teaching, showing, correcting. All scripture is given by God, sabi niya, and all scripture is useful for teaching
and for showing people what is wrong in their lives. Okay? So, if your opinion is wrong, now this Word of God will teach you, will show you what is right. Okay? So, hindi na ngayon ang opinion mo ang nagro-rule. It is the opinion of God. Kanino yon? Pangungusap ng banal na Espiritu na sinasabi natin. All Scripture is given by God and all Scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. Dahil yan ang gamit ng salita ng Diyos. Ipapakita sa atin what is wrong. Ngayon kung nakita mo na yung mali, hindi mo pa tinama, there is something wrong in you. Amen? Alam mo na ngang mainit yung pagkabagong lutong kanin, kinain mo pa. Abay, napasok ka. O, di ba? O, meron kang natapakan, alam mo nang mabaho, inamoy mo pa. Di ba? O, alam mo na nga ang panis, tinikman mo pa. Di ba? O, di ba? What is wrong? And then sabi niya, it is useful for correcting faults and teaching the right way to live. Kaya nga, hindi mo pwedeng pabayaan ang salita ng Diyos because it will teach you, it will show you, and it will correct you. Sa buhay na to. That is the power of the Word of God. In other translation, merong lumabas sa TPT na wala sa ERB eh. Ano sabi niya? Every scripture, ano sabi niya? Has been written by the Holy Spirit. Oh. Amen? Kaya tuloy sabi ng iba, nagsulat ng Bible na yan, tao lang. No, it is not. Ano sabi niya? Every scripture has been written, sino? By the Holy Spirit. Malinaw, di ba? Every scripture has been written by the Holy Spirit. So meaning to say, if the Holy Spirit written the scripture, this is the opinion of the Holy Spirit. So when you trust completely to God, it is just simply saying na you are you completely trust in the Holy Spirit. When you completely trust the Word of God, you trust the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one written, sumulat doon sa salita ng Diyos. Okay? And then this Word of God, ito ang mag-guide sa'yo. So therefore, you are being guided by the Holy Spirit. The Holy Spirit now ruled in our conscience. Oh. The bread of God, sabi niya, it will empower you. Oh, take note of that. Ano sabi niya? It will empower you by its instruction and correction. Palalakasin ka sa kanyang mga pagtuturo at saka, correction, pagtatama ng iyong buhay. Amen. Siyempre, lahat ng tinatama, yung mali. Yung tama, hindi mo na pwedeng itama kasi tatamaan ka na. Di ba? Ano ang mga tinatama? Yung mga mali. Okay? Ngayon, kung hayaan na lang natin sa mali, that is not the unconditional love of God. Amen. It is the Holy Spirit ang siyang magtatama. Kasi merong correction and giving instruction. O kaya nga pag nag-exam kayo, bago kayo sumagot, basahin nyo muna ang nasa panuto. Panuto ba ang tawag doon? Instruction. O. Pinabibilog, kinorek mo naman. Parehas lang kamo. Hindi, parehas. Yung bilog at saka correct, malaking diferensya. Tama? Now, meron naman pala tayong instruction sa buhay. Kaya nga, kung paano lahat ng equipment, merong anong tawag nun? Manual. Anong sabi ng mga manual na equipment? Bago gamitin, basahin muna. Oh. Pero this generation, magagaling masyado. Hindi na binabasa ang manual, kinakapa-kapa na lang. Ginamit muna bago basahin. So, meaning to say, hindi mo na maximize. Tama? Hindi mo na maximize the intention of the equipment. Why?
Kasi hindi mo binasa yung manual. Though there are some pictures na meron, but when you read the manual, you can see the details. Oh, it is the same thing in the Word of God. Manual ng buhay natin. Okay. No? It will empower you by its instruction and correction. Ano sabi niya? Giving you the strength to take the right direction and lead you deeper into the path of godliness. Ano sabi niya? Giving you the strength to take the right direction. Before you will go to the right direction, definitely meron muna ang right decision. Pagka nakuha mo yung right decision, and then, here comes the right direction. Hallelujah. That is being guided by the Holy Spirit. Now, hindi tayo kailanman uudyukan ng Holy Spirit na gawin ang anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos. Pag ito ay salungat sa salita ng Diyos, you can easily identify that is not from the Holy Spirit. Ganun lang po kasimple. Paano kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Paano hindi mo alam na, ano ba yung salita ng Diyos dyan? That's why, kailangan nating malaman, kailangan nating maunawaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos upang anything na salungat sa salita ng Diyos, that is not the udyok ng Holy Spirit. Oh. Amen. Kaya nga sabi ko, simple lang. Kung salungat ito sa Bible, hindi ito nagmula sa banal na Espiritu at dapat baliwalain. Simple? Simple. Kung hindi ito, o kung ito ay salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ito galing sa banal na Espiritu. Kaya nga dapat baliwalain. Kaya nga madaling magdesisyon, right? This time, madaling magdesisyon. Pag salungat sa salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng Diyos kung sino ka, pag salungat sa salita ng Diyos, baliwalain. That is not the guidance of the Holy Spirit. Amen? May natutunan? If it contradicts the Word of God, it's easy to make a decision. Huwag pansinin. Hindi yan galing sa salita ng Diyos. Amen. Importante ito na masanay tayo sa pangunguna at pangungusap ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng pangunawa sa Kanyang salita. Kailangan mayus tayo. Amen. Sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Kaya nga importante ito, nauunawaan natin. Nandun yung pangunawa sa Kanyang salita dahil yun ang paggabay, pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Dahil ito na ang bubuhay sa atin, anumang pagbabagong panlabas na gusto nating mangyarit, magaganap, dahil ito ay bunga ng paggabay ng Banal na Espiritu sa ating mga kani-kanyang buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito na ang bubuhay sa atin. Yung pangunawa natin sa paggabay at pagsubaybay ng Banal na Espiritu. Oo, sabi natin, may mga tukso man sa ating paligid. Hindi naman nawawala yan. Pero anumang pain ang iharap ng kaaway sa taong ang laman ng puso si Kristo, wala lahat yan. Yes or no? Yes. No? Kaya nga importante yung katatayuan mo. Yung tukso sa buhay na nandito, hindi nawawala yan. Amen? Maraming tukso nandito sa mundo. Hindi nawawala yan. But don't get affected. Amen? Kasi, siyempre yung tukso, hindi galing sa Diyos. Pag hindi galing sa Diyos, simple lang, baliwalain mo. Bakit? Hindi sa Diyos eh. Simple. O simple. Ano yung spelling? Kaya simple, kaya simple, parehas. Kaya nga, very clear, di ba? Oh. Hindi nyo na kailangan tawag ito. Sa ating paligid, meron.
Nandyan lang yan. Pero anumang pain, hindi pain yan ha, pain. Oh, anumang pain ang iharap ng kaaway. Pwede rin, sakit. Kasi kung minsan pain lang eh, no? Kung minsan pain, no? Pwede rin. Kung minsan ang kaaway kasi pain ang dala, di ba? Anumang pain, ang hirap ng kaaway. Kaya nga importante, sa taong ang laman ng puso'y si Kristo, sabi, wala lahat yan. Minsan, nag-sync na ang Diyos, nag-sync na si Jesus sa ating mga kanikanyang puso. Naalala niyo yung matandang naglilinis ng dumi, ang tawag nito, nagwawalis doon sa Lion's Den sa Manila Zoo. Yung iba natatakot. Pero siya nakikita nagwawalis lang. Tapos yung leon, may dumi doon sa tabi niya, ano niya sa walis niya, tabi ka diyan, tatabi ang leon. Gulat yung mga nanonood. Bakit ganun siya katapang? Tinanong siya, bakit mo ginaganyan-ganyan lang, Leon? Kilala ko na yan, matanda na yan, wala mangipin yan eh, sabi niya. Di ba? Kilala niya yung kanyang kaaway. There's no power over here. Wala siyang kapower-power siya. Kagatin man ako yan, gilagid lang ang wala yan. Kaya ganun siya katapang. Bakit? Kilala niya yung kanyang kaaway. Wala lang. Yung iba natatakot. Bakit? Hindi alam ang totoo. Amen? Pero siya hindi natatakot. Alam niya ang totoo. Wala lang yan. Leon lang yan. But wala siyang lakas, wala siyang kapangyarihan over me. O kaya nga pagkilala natin ang ating Diyos. Amen? Kahit anong pain ng kaaway, kahit anong sakit na pwedeng dalhin ng kaaway na to, wala lang lahat yan. Kasi kilala mo ang Diyos mo. Amen. Kaya ka lang natataranta, naguguluhan, nagugulumihanan. Hindi mo ganon nauunawaan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Pero kapag kilala mo ang Diyos na to, oh, hallelujah, wala lahat yung mga tukso na yan. Amen. Pero anumang pain na hirap ng kaaway sa taong laman ng puso si Kristo, wala lahat yan. Oh, may lungkot man. Oh, meron mang kapigatian, merong lungkot na dumarating sa mundo. Pero sa taong naunawaan ng pag-ibig ng Diyos, hallelujah, may tunay na kapayapaan kasi alam niya na napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito. Palakpan natin ang Panginoon. Wow, hallelujah. Oh, napagtagumpayan na niya. May lungkot. Ano pa? May kapigatian, dumarating sa mundo. Meron naman, kahit tayo, hindi tayo exempted, tama? May dumarating na lungkot. Dumarating lang yan, pero hindi tayo nananatili sa kalungkutan. Kasi, anong nasabi natin? Kilala natin, naunawaan natin, dahil yung Diyos na to, tunay na nagbibigay kapayapaan sa ating buhay. Amen. Oh, pagpasok pa lang ng ano bang year ngayon, sabi nila? Year of the metal rat. Oh, Year of the Rat. Sabi nila. Ang dami nang nagdatingang mga problema. O kung titingnan ka lang sa mundo, maguguluhan ka, matataranta ka. Amen? Di ka na makatulog. Oh. Oh. Di pa makakain. Oh. Tagyawat sa ilong. Yung tinagyawat sa ilong. Oh. Diba? Magugulmilihanan ka sa dami ng dumarating na problema. Amen? Pero kapag naunawaan mo, sabi nga natin, yung walang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Amen? Ito ang magpapabangon, mag-i-empower sa'yo. Not your opinion, instead, what is given. Na yung pag-ibig ng Diyos nandyan sa ating buhay.
May tunay na kapayapaan kasi alam niyang napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. O, kung masira man ang mundo, ano ngayon? Hindi naman tayo taga rito. Amen. Meron tayong pupuntahan talagang mundo. Oh. Why you care so much on this world? Oh, kasi sabi mo, sayang ang bahay ko, sayang ang sasakyan ko, ano pang sayang? Oh. We are not on this world. Bagamat nandito pa tayo. Amen. Hindi ko naman sinasabing baliwalay nyo na lahat yan. Hindi. But don't care too much of this world. Amen. Walang masama na ang bahay mo'y maayos. O yun huwag mo nang ayusin yung bahay. Hindi rin tayo taga rito. Ayaw mo nang makalat. Maling pangunawa. Maling kaisipan, maling pangunawa. Kaya nga, you are being guided by the Holy Spirit. Kailangan maunawaan mo ang salita ng Diyos eh. This is our manual ng ating buhay. Pagka naintindihan mo to, wow, hallelujah. You are being guided by the Holy Spirit. Not anymore your own opinion, but it is already the opinion of God, which is the Word of God. Amen po. May tunay na kapayapaan kasi alam niya na napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. As I end, Romans chapter 8, verse 37, the Passion Translation, sabi niya, yet, even in the midst of all these things, we triumph over them all. Sabi niya. For God has made us to be more than conquerors. And look at this. And His demonstrated love, sabi niya, is our glorious victory over everything. Take note, ano sabi niya? His demonstrated love, naipakita na. Amen. Hindi pa ipapakita, hindi pa gagawin pa lang, naipakita niya. Ginawa na niya. Sabi niya, His demonstrated love is our glorious victory over everything. Oh, hallelujah. Walang lungkot, tama. Walang kagulumianan. Walang kaguluhan sa ating kaisipan. Because His demonstrated love is our glorious victory. Walang exempted over everything. Pag sinabi mong everything, ano? Lahat-lahat. Oh. Wala nang natira. Lahat-lahat. Ang ibig sabihin nito, nagtagumpay na ang Diyos sa mundong ito. At tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Parang sa mag-asawa, yung kay Kuya Levi, kay Ma'am Siena. Yung kay Ma'am Sie lang. Hindi wala. Di ba? Conjugal na. Di ba? Yung sa kanya, kay Kuya Levi, kay Ma'am Siena. Yung kay Ma'am Sie, kay Kuya Levi pa rin. That's conjugal. Amen. The same thing with God. Yung pagmamay-ari ng Ama, pagmamay-ari rin ng anak. Amen. Hallelujah. His demonstrated love is our glorious victory over everything. So our prayer, we will come to the point that not anymore our opinion, but instead, the opinion of God ang siya nang mag-rule sa ating buhay. That can pwedeng mangyari because we are being guided by the Holy Spirit. Amen. Now, this Holy Spirit, hindi nawawala, nananatili sa atin. Ang Holy Spirit, it is the same Holy Spirit ang nagbibigay o nagbigay na ng kapagtagumpayan sa ating mga kani-kanyang buhay. Huwag na natin pansinin ang namang lungkot, kapigatian, mga kabiguan sa buhay. Remember, we are already victorious over everything because of the demonstrated love of God sa ating mga kani-kanyang buhay. Tayo mo lahat tumayo. Lord,
Salamat sa napakayamang salita mo na nagturo sa amin sa umagang ito. That it is not impossible for us to trust you completely. At meron din naman kalinawan sa aming isipan na pwede palang mangyari. Not anymore our own knowledge, not anymore our own wisdom, not anymore our own opinion, but instead, it is your will and opinion na pwedeng mangyari sa aming mga kani-kanyang buhay. Sa umagang ito, Panginoon, pinalinaw mo rin sa amin kung paano namin makilala at ma-recognize na ikaw nga na banal na Espiritu, ito nga ang udyok mo sa aming mga kani-kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Naging malinaw po sa amin. If it contradicts into your word, Lord, it will be easy for us na baliwalain namin ito. Because that is not anymore. Hindi na ito, Panginoon, ang iyong paggabay o pagsubaybay. Kaya nga, Panginoon, every now and then, we always take time reading, take time studying your word. Para lubusan pa naming malaman, lubusan po naming maunawaan yung nagawa mo na ginawa mo na para po sa amin, Panginoon. At kapag ka ito'y aming naunawaan, Panginoon, malaking porsyento nito, Panginoon, ay magsisink in sa aming mga kani-kanyang buhay. Until such time, our conscience will get captivated by your word. Panginoon, salamat sa regalo mong banal na Espiritu na magpakailanman mananahan sa aming mga buhay. San man kami pumunta, Panginoon, palagi namin siyang kasama. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay kasiguraduhan at katiyakan na ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay tunay nga po na hindi nagmamaliw. Patuloy po namin itong bigyan ng halaga, importansya sa aming mga kani-kanyang buhay. At anumang bagay na mahalaga, Panginoon, lalo na sa iyo, O Diyos, mapaglaanan po namin ito ng panahon. Dahil anumang mahalaga, maganda at mabuti pinaglaanan namin ng panahon, tiyak, Panginoon, merong resulta na mahahayag sa aming mga buhay. Kaya nga, Panginoon, salamat sa pagtuturo mo sa amin sa umagang ito. Naging maayos, naging malinaw sa bawat isang nakapakinig ang pangungusap ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po'y makakaupo muna sa mandali. Tawagan natin si Engineer Aiko sa ating